Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan naman natin ang Game 2 sa pagitan ng Minnesota Timberwolves kontra sa kubunan ng OKC Thunder. Dito sa game na to mga ropa, nainis at napikon na ang mga players ng Minnesota Timberwolves kay Shai Gilgeous-Alexander. At doon sa isang play nga mga ropa, sinaktan na ni Jaden McDaniels itong si Shai Gilgeous-Alexander. Kasi nga mga ropa, hinuhook ni Shai Gilgeous-Alexander yung kamay niya papunta kay Jaden McDaniels para makakuha ng foul. At sa pagkakataon nga na to mga ropa, tinulak na ni Jaden McDaniels itong si SGA kasi napakadaya at napakadumi nga ayon sa kanya yung ginagawa ni SGA para lang makakuha ng foul. At heto mga ropa, FYI, dito sa game na to nagtala ang kupunan ng OKC Thunder ng tumataginteng na 24 free throws at tumataginteng na 15 free throws ay galing dyan kay SGA. Ibig sabihin mga ropa, ang laking porsyento ng free throw attempts sa OKC Thunder ay galing talaga kay SGA. Tumataginteng na 15 free throws ba naman ang ginawa ni SGA dito sa game na to. At ang 13 free throws doon mga ropa ay pumasok dahil wala lamang nagmintis sa free throw para kay SGA. 13 points ang na-convert niya sa may free throw area pa lamang. Kaya nga recently mga ropa, maraming fans ng NBA ang naiinis dito kay SGA kasi nga isa daw itong free throw merchant. At recently nga lang mga ropa, tinalo niya sa MVP race itong si Nikola Jokic. Pero take note mga ropa, hindi natin may kakaila na magaling talaga itong si SGA. Yun nga lang mga ropa, dito siya pumapalya para kasing sinasadya niya yung mga fouls na naiko-commit sa kanya. Parang siya yung nag-i-initiate ng contact mga ropa imbes na yung player na kalaban niya. Ngayon mga ropa, tignan natin ang nangyari dito sa game 2. Isa-isa may natin. Papaliwanag ko sa inyo mga ropa kung bakit natalo ang kupunan ng Minnesota Timberwolves dito sa game 2. Inis na sila kay SGA mga ropa. Ito ang game analysis at breakdown. Minnesota Timberwolves versus kupunan ng OKC Thunder game 2 Western Conference Finals. Simulan na natin to. Okay game. Ngayon mga ropa, dito sa may game 2 tinupad naman ni Anthony Edwards yung pangako niya doon sa may interview na titira daw siya ng titira dito sa may game 2. At ganoon nga ginawa niya dito mga ropa. Kaya siya ang unang nakapuntos dito sa game na to. Para naman sa OKC Thunder mga ropa, ang laking impact ang ginagawa ni Jalen Williams. Sobrang galing ng player na to mga ropa. Bilib na bilib ako sa player na to. Sobrang efficient at napakaganda ng shooting na tong si Jalen Williams. Actually mga ropa, si Jalen Williams nga ay nagtala dito sa game na to nang tumataginteng na 26 points mga ropa. At dyan sa 26 points na yan, isang free throw attempt lamang ang nagawa ni Jalen Williams. Hindi pa pumasok yon. Ibig sabihin mga ropa, yung 26 points na yan, purely buckets mga ropa. Walang galing sa may free throw area. Si Jalen Williams ang halos secret weapon ng OKC Thunder dito mga ropa sa serye na to. Siya ang unsung hero mga ropa. At siya ang main reason din mga ropa kung bakit nanalo ko muna ng OKC Thunder dito sa may game 2. At eto nga mga ropa, another one, Anthony Edwards na naman, nakakuha siya ng mid-range jumper dito. Basket is good yan para kay Anthony Edwards. At eto nga yung sinasabi ko mga ropa, magaling naman talaga na player itong si SGA. Dito nga sa pagkakataon na to, nakakuha siya ng mid-range jumper. At alam nyo ba mga ropa, si SGA ay isang efficient player. Yan ang napakaganda sa kanya mga ropa, hindi nasasayang yung mga tirada ni SGA kasi usually mga ropa, yung mga tira niya ay laging pumapasok. At eto nga ulit mga ropa, Jalen Williams na naman ang tumirada dito sa may mid-range jumper. Sinabi ko nga sa inyo, tumataginteng na 26 points ang ginawa ni Jalen Williams dito sa game na to at lahat yun mga ropa, purely buckets, walang free throws doon. At eto mga ropa, another one, SGA na naman ang tumirada dito para sa kubunan ng OKC Thunder. Sinabi ko nga mga ropa, magaling na player tong si SGA. Actually mga ropa, dito sa game na to, tumataginteng na 12 out of 21 sa field si SGA. Efficient pa rin yun mga ropa, mataas sa porsyento yun sa may field. At dito nga sa game na to mga ropa, nagtala si SGA nung tumataginteng na 38 points. At sinabi ko nga mga ropa doon sa unang parte ng video natin, 13 out of 15 si SGA sa may free throw area. Ang daming free throws ang tinig ni SGA. Dito nga sa play na to mga ropa, heto ang kauna-unahang foul ng Minnesota Timberwolves against kay SGA. Kaya maraming fans na nagagalit dito mga ropa kay SGA, hindi sila fan ni SGA. Kasi mga ropa, tingnan natin tong atake na to ni SGA against kay Rudy Gobert. Nung naramdaman niya mga ropa na dumikit yung kamay ni Rudy Gobert sa kanyang braso na which is siya naman ang nag-initiate ng contact sa kamay ni Rudy Gobert mga ropa. Siya naman ang nagdikit ng kanyang braso sa kamay ni Rudy Gobert. Si Rudy Gobert para nang tawagan ng foul dito. Yan ang kinaiinis ng mga fans mga ropa dahil sinasadya ni SGA yung contact sa kanyang mga kalaban. Katulad nga ng ginawa niya dito kay Rudy Gobert sa play na to mga ropa, siya mismo nagdikit ng kanyang braso sa kamay ni Rudy Gobert. Tendency out yung tuloy nito mga ropa, natawagan dyan ng foul si Rudy Gobert. Nakakuha ng 2 free throws dito si SGA. Yan ang kauna-unahang free throw attempt dito ni SGA, which is mga ropa dito sa may first quarter, lumamang agad dyan ang kupunan ng OKC Thunder, 23-15 ang score. At sinabi nga rin doon sa unang parte ng video mga ropa, naging aggressive nga si Anthony Edwards sa game na to. Nakakapasok nga ng mga tirada niya si Anthony Edwards, pero karamihan sa kanya mga tira mga ropa ay puro mintes. Ibig sabihin mga ropa, naging inefficient at hindi naging consistent dito si Anthony Edwards sa may game 2. Tumataginteng na 12 out of 26 nga si Anthony Edwards dito sa may field mga ropa. Wala pa sa kalahati ang kanyang field goal percentage mga ropa. Ang daming tinira ni Anthony Edwards pero ang dami rin niyang minintes dito sa may game 2 na to. Actually mga ropa, sa may 3-point area, tumataginteng na 1 out of 9 si Anthony Edwards sa may 3-point area
area, isang 3 points lang ang kanya napasok, pero siyam na tira ang kanyang ginawa. Ito ang problema ni Anthony Edwards mga ropa, umi-score nga siya ng marami, pero ang kaakibat nun, marami naman tirada ang kanyang ginagawa, na which is marami ring mintes na tira ang kanyang ginagawa. Yan nga mga ropa, hindi consistent si Anthony Edwards. Nag-enjoy ka na at nanalo ka pa, piliin ang link na nasa may comment section, gamitin ang promo code na Angalis, pumunta sa sports option para makakuha ng 6,000 bonus. Ngayon mga ropa, kung usapan 3-pointer sa 3-point attempts naman dito sa may game to, ang ginawa ng dalawang kubunan. Halos tablado lang ang dalawang kubunan mga ropa, yun nga lang. Lumamang lang sa 3-point attempts dito ang kubunan ng Minnesota Timberwolves. 11 out of 39 ng Minnesota Timberwolves sa may 3-point area. Samantalang 9 out of 30 rin naman ang kubunan ng OKC Thunder dyan sa may 3-point area. Halos balanse lang sila mga ropa at halos walang lumamang dyan sa may 3-point shooting. At heto nga mga ropa, tumirada na naman dito si Jalen Williams. Pasok na naman ang mid-range jumper dito ni Jalen Williams, Mr. Efficient mga ropa. At si Anthony Edwards mga ropa, heto ang kaisa-isahang 3-pointer na naipasok ni Anthony Edwards dito sa game na to. Kasi nga mga ropa, sinabi ko sa inyo, 1 out of 9 si Anthony Edwards dito sa may 3-point area dito sa game 2. At sinundan niya agad to ng another minutes sa tira dito sa may top of the key 3-pointer. Sinabi ko nga sa inyo mga ropa, tumatingin na 12 out of 26 lamang si Anthony Edwards dito sa may field. Pero dito sa may first half mga ropa, kung titingnan natin, all 45 lang ang score dito. Dikitan pa ang laban mga ropa kasi take note mga ropa, isang free throw attempt pa lamang nagagawa ni SGA dito, isang set of free throw attempts pa lamang. Kaya nangyayari dito mga ropa, dikitan pa din talaga ang laban. Pero dito sa pagkakataon na to mga ropa, nakakuha ng mid-range jumper si SGA, magaling na player talaga, basket is good. At si Anthony Edwards mga ropa, dalawang open look dito sa may 3-point area ang kanyang minintes. Ito ang una mga ropa, mintes yan. At ito mga ropa, sumunod, another open look na naman para kay Anthony Edwards. Dito sa may 3-point area, another mintes na naman ang ginawa dyan ni Anthony Edwards. At sa pagkakataon na to mga ropa, heto, nakakuha na naman ng foul dito si SGA sa kanyang atake na to. At dahil dyan sa foul na yan mga ropa, nakakuha ng free throws dyan si SGA. Kung mapapansin natin mga ropa dito sa play na to, si SGA talaga ang nag-initiate ng contact dito against kay Rudy Gobert dyan sa atake na yan. At dahil nga dyan mga ropa, dyan talaga naiinis sa mga fans ng NBA. Dahil si SGA daw ang modern James Harden. Kung sa galing at sa galing lang talaga mga ropa, wala tayong masasabi kay Shai Gilgeous-Alexander kasi magaling na player talaga. Dyan lang talaga siya napupulaan mga ropa sa kanya mga free throws. At agad mga ropa, si Anthony Edwards na naman ang tumirada dito para sa kubunan ng Minnesota Timberwolves. At kitang-kita natin dito mga ropa, another mintes na naman ang ginawa dito ni Anthony Edwards. Baka sa mga fans ni Anthony Edwards yan, sinasabi nyo mga ropa na bias ako kay Anthony Edwards. Puro mintes lang natira ang kanyang pinapakita. Pero pinapakita ko rin dito mga ropa yung pumapasok na tirada ni Anthony Edwards. Yun nga lang mga ropa, marami din kasi talagang naimintes na tira dito si Anthony Edwards. At sa pagkakataon nga na to mga ropa, bago matapos ng second quarter, nakakuha pa ng 3-pointer dito si SGA. Pumasok yan mga ropa, basket is good. At heto pa mga ropa, bago tuloy matapos ng first half mga ropa, nakakuha at nakabingwit pa ng foul dyan si SGA para yung free throw sa kanya napasok. Kaya dito pagtatapos ng first half mga ropa, naging 58-50 ang score. Lumamang na ng 8 points dyan ang kupunan ng OKC Thunder. At dito na sa third quarter mga ropa, dito na bumuhos talaga ng sobra ang kupunan ng OKC Thunder. Nag-fusion na dito si SGA at Jalen Williams. Sunod-sunod na puntos ang ginawa dito ni Jalen Williams. At the same time mga ropa ni SGA. Talagang hindi sila mapigilan dito ng depensa ng kupunan Minnesota Timberwolves mga ropa. Talagang buo sila sa opensa mga ropa. At sa pagkakataon na to, nakakuha pa ng tirada dito si SGA na kung saan counted and na foul pa yan. Pero dito mga ropa, obviously foul naman talaga ang ginawa dito ng Minnesota Timberwolves. Naging OKC show nga itong third quarter mga ropa. Talaga nagkaroon pa ng highlights dito ang mga players sa kupunan ng OKC para tambakan ng kupunan Minnesota Timberwolves. Heto, panoorin natin ang mga highlights na ginawa dito ng OKC Thunder sa pagtambak nila sa Minnesota. Caruso gathers and finishes. Holmgren took away the space, and they're trying to communicate this better. My goodness. Court, and when both sides are going strong, like we've seen in this third quarter. Wow. It's like an admission that they can't guard him Made him pass. because the zone isn't very good. It's just too passive and soft. A little bit of penetration the last possession. Oh, baby. And now here you go. At eto mga ropa, ito yung isang play na kung saan galit na galit dito si Anthony Edwards dahil na-block niya daw ang tira dito ni Lu Dort. Pero dito mga ropa, tinawagan siya ng foul ng referees. At eventually mga ropa, challenge siya man yan ang kupunan Minnesota Timberwolves. Pero doon sa uli, hindi naging successful dito ang challenge ni Minnesota Timberwolves. Binigyan pa rin ng free throws dito si Lu Dort dyan sa block na tira na yan ni Anthony Edwards.
At sa pagkakataon na to mga ropa, patuloy ang pananasa ng OKC Thunder sa depensa ng Minnesota Timberwolves. Wala talaga maging sagot ang kupunan ng Minnesota Timberwolves dito sa ginagawang opensa ng kupunan ng OKC Thunder. Talagang tinambakan sila dito sa may third quarter mga ropa, walang palagang kupunan ng Minnesota. At dito sa play na to mga ropa, again si SGA na naman nagmamando ng bola. At kitang-kita natin dito mga ropa, sinursor ni SGA ang kanyang katawan papunta kay Nasrid. Natawagan ng foul niya si Nasrid mga ropa, pero kitang-kita natin dito talagang si SGA nag-i-initiate siya ng contact doon sa mga defenders mga ropa. Pwede naman talaga makakuha ng foul yan mga ropa, pero obviously nakikita natin sa mga galaw ni SGA na talagang nag-i-initiate siya ng contact sa mga defenders. Nabigyan na naman ng free throws dyan si SGA. Sinabi ko nga sa inyo mga ropa, tumataginting na 15 free throw attempts ang ginawa ni SGA dito sa game na to. Samantalang 24 free throw attempts lamang ang ginawa ng OKC Thunder, sa kanya ang 15 doon. Magaling na player naman talaga mga ropa, efficient, consistent tong si SGA, lalo na sa mid-range jumper. Pero ito mga ropa, another foul na naman ang ginawa dito ni SGA. Nakakuha na naman siya ng free throws dyan sa attempt na yan mga ropa, dyan sa pagsalaksak niya. Another free throws na naman para kay SGA. At dito sa possession na to ng OKC Thunder mga ropa, dito nabanas at napikon na si Jaden McDaniel sa ginagawa ni SGA. Sa pagkakataon kasi na to mga ropa, nakaklip yung kaliwang kamay dito ni SGA papunta kay Jaden McDaniels. At yan nga ang ginagawa dyan ni SGA mga ropa. Siya ang nag-i-initiate ng contact at eventually ang natatawagan pa ng foul dyan mga ropa ay yung defenders niya. Kaya ang ginawa ni Jaden McDaniels dito mga ropa, tinulak na niya dyan si SGA mga ropa sa sobrang inis. At ang nangyaring hatol pa dito ng referees mga ropa, flagrant foul pa ang nangyari dito kay Jaden McDaniels. Banas at pikon na si Jaden McDaniels at ang ibang players sa kupunan ng Minnesota Timberwolves sa ginagawa ni SGA. At eventually mga ropa, tambakol, hindi na nakahabol dyan ang kupunan ng Minnesota Timberwolves. Yun ang nangyari sa game 2 mga ropa. Inisa-isa at hinimay-himay na natin. Hindi consistent si Anthony Edwards mga ropa, magaling si Jalen Williams at SGA. At the same time, malaking factor din nakakasira sa laro ng Minnesota Timberwolves yung mga fouls na tinatawag kay SGA. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo dito sa game 2 na to? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. Magkwentuhan tayo.